Maraming taon ang lumipas, at si Daniel ay patuloy na naglilingkod sa kaharian ng Babylonia, nang ang isang bagong hari ay umupo sa trono sa katauhan ni Haring Belshazzar. Minsan naisipan ni Haring Belshazzar na magdaos ng isang malaking piging para sa kanyang mga pinuno. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, ipinakuha ni Haring Belshazzar sa mga alipin ang mga ginto at pilak na kopita na kinuha ng kanyang amang si Haring Nebuchadnezzar mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Habang ang hari at ang kanyang mga maharlika ay umiinom mula sa mga banal na kopita, pinuri nila ang mga huwad na Diyos ng ginto at pilak, nang may biglang lumitaw na kamay ng tao, at sumulat sa pader sa harap ng lahat sa piging. Habang pinapanood ni Haring Belshazzar, siya ay nagsimulang manginig sa takot. Agad na tinawag ng hari ang kanyang mga pantas at sinabi, Sinumang makabasa ng sulat na ito at sabihin sa akin kung ano ang kahulugan nito, bibigyan ko sila ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit walang sinuman sa mga pantas ang makabasa o makapagsabi kung ano ang kahulugan nito. Dahil dito lalo pang natakot ang hari. Nang marinig ng reyna ang kaguluhan, pumasok siya sa bulwagan at sinabi, Huwag kang mag-alala. May isang tao na makakatulong sa iyo. Siya ay pinagkatiwalaan ni Haring Nebuchadnezzar dahil sa kanyang kaalaman at karunungan, kaya't siya ang naging tagapangasiwa ng lahat ng mga pantas ng Babylonia. Siya ay si Daniel, ipatawag mo siya at sasabihin niya sa iyo ang kahulugan ng sulat sa pader. Nang dumating si Daniel sa harap ni Haring Belshazzar, sinabi ng hari sa kanya, Wala sa aking mga pantas ang makabasa ng sulat sa pader o makapagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Pero kung magagawa mo, bibigyan kita ng kayamanan at karangalan na lampas sa iyong pinapangarap. Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng regalo, ibigay niyo na lamang sa iba. Pero babasahin ko pa rin para sa inyo ang nakasulat sa pader at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian at siya'y naging makapangyarihan. Dahil doon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig at natakot sa harapan niya. Ipinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at inililigtas niya ang nais niyang iligtas. Ngunit nang siya'y naging palalo, inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Inihiwalay siya sa lipunan at ang isip niya ay naging tulad ng hayop na kumakain ng damo at sa lupa natutulog. Ganyan siya hanggang sa kilalanin niya na ang Diyos ang naglalagay sa trono sa kaharian ng mga tao. At ikaw Haring Belshazzar, bagamat alam mo ang lahat ng ito, ay hindi ka nagpakumbaba. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Diyos ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga banal na sisidlang mula sa templo ng Diyos at ito ay walang pakundangan na ginamit. Bukod doon, sinamba ninyo ang inyong Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Mahal na hari, ito po ang nakasulat. Mene, mene, tekel, parsin. Ito naman ang kahulugan, mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, ang ibig sabihin ay timbangan. Ikaw ay tinimbang at napatunayang kulang. Parsin, ito nangangahulugang nahati. Ang iyong kaharian ay hahatiin at ibibigay sa mga Medes at Persiano. Pagkatapos magsalita ni Daniel, iniutos ng hari na bihisan si Daniel ng maharlikang damit at suotan ng gintong kwintas. At siya ay ipinahayag na pangatlong pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Babylonia. Nang gabi ring iyon, pinatay si Belshazzar at si Darius na taga-Medes ang pumalit sa kanya, na noon ay 62 taong gulang na.